pag meron pong na-abuse sa inyo, kasi usually natatanggap namin dyan, kaya ayaw makipaghiwalay. Dahil nga po yung, siyempre, yung tatay po ang nagtatrabaho, yung suporta. Pero isipin nyo rin po yung inyong sarili. Kasi pag sinabi nga po nasaktan na po kayo ng isang beses, sigurado po yan, may pangalawa, may pangatlo, hanggang pang-apat. Hanggang ganun po yan. Ganun po ang pattern. So wag nyo na pong hintayin na talagang lupay-pay kayo bago nyo maisipan. Pero totoo po yan. Nangyayari po sa amin yan. Marami po kami cases. Tapos, pakukulong. Nakakulong na po si mister. Nakita po kinabukasan, nag-iiyak, hinimasin si misis. Ia-atras po ang kaso. Ganun po ang nangyayari. So, okay po si mister after mga isang buwan. Pag nakainom na naman po yan, yun na naman, babalik na naman po ulit. Mananakit na naman po siya. So, marami po kaming instances na nangyayaring ganyan. Kaya wag nyo pong kung nasaktan na po kayo ng isang beses, sigurado po yan, meron pong pangalawa hanggang dumami ka. Huwag nyo na pong isipin kung paano po mabubuhay yung anak or meron pong ang Diyos. Ako naniniwala po ako dyan. Nandiyan lang po ang Diyos, so meron nga po tayong problema. Pero po natin yan, malalagpasan. Kesa po yung sarili niyo pong inisip niyo dahil na po sa mga bata, pero bugbog sarado naman po kayo. Diba? So, wala na po yung dignidad niyo. Diba? Hindi mo po inaano natin. Yung dignidad niyo as a babae, as asawa, as nanay ng mga anak niyo. Kung ano po rin na nakikita ng mga bata, na-absorb po nila yan eh. Tendency po yan, paglaki nila, ay oo, okay lang nasaktan ko yung asawa ko kasi sinanay. Ganun sinasaktan ni tatay. Ganun po yan. Ganun po ang talaga yan. Kung anong nakikita ng mga bata, gagayahin din po yan. Kasi sinanay, alam ko, bugbog sarado eh. Bugbogin ko rin yung asawa ko. Ganun po yan. Ganun po talaga ang mga pattern. So, yun lang po ang gusto kong i-vlog. Huwag nyo na pong isipin na kasi mga anak ko, paano kami, isa lang po nagtatrabaho, mabubutom kami. Isipin nyo rin po yung sarili. Yun po ang namin. Yan, iuusok ko din. Para madala. Hindi po madadala yun. Kasi nga po, alam niya, atras abante din kayo eh. Atras abante, hindi. Ito, yayaapin ito mamayang gabi. Wala na yung usod na. Diba, may paluhod-luhod pa. Meron po kami nakikita niyan. May paluhod-luhod pa sila. At pag nayakap din dito, nagano na sa rehas. So, wala na. Diba? Ganun po yun. So, wag niyo po silang sanayin. Pero, parang feeling ko nga po talaga dito, walang hindi nasasaktan. Ang nasasaktan yung mga asawa. Sila nag-agree. Oo. Diba? Kaya kanina napansin ko yung tinanong ni ma'am, walang nanganak, walang nasasaktan ng asawa. Yung pala, yung mga asawang lalaki, nasasaktan. At nagtawanan. Kaya nga po, hindi. Kami mga lalaki, hindi po kami, pasunurin. Hindi po kami, hindi kami, mabait lang po kami. Yan po yan. Kapag sinabi ni Mrs., pagsain ka na, sinisigawan ko rin yung Mrs. ko. Ilang gatang! Kung nakikita ko, nalalaki rin ako. Pag sumigaw siya, sigawan ko rin. Ilang gatang lang. Po, last na lang po. Lalo na ito sa may mga huwag niyo po kami gawing panakot. Hindi po ako nagbibiro. Kasi ma'am, wag naman po sanang dumating yung time na kayo lang po ang mag-isa, tapos anak nyo, kailangan humingi po ng tulong ng mga bata. Sakto kung dumaan ng pulis, imbis na po humingi sa amin, ako si nanay sabi kukunin ako ng pulis. Ganun po yan. So kaya nga po kami talaga, sina sir, alam po nila na ma'am, na weekly, bumababa po kami.
kung ba nilalapit po namin ang aming mga sarili sa mga bata. Siyempre, naano lang kami po, ayun ang pulis, kukunin ka, ayun ang barangay. Diba? Pero ma'am, pero ang puno, ang ano po kasi natin dyan, yun nga po, bigla po kayong hinimatay. Yung anak nyo na lang po ang nandyan. Sakto po lumabas ang barangay, ang pulis, ang ating mga kasamahan. Dahil nga po lagi nyo kaming pinapanakot, diba? Imbis na madala po namin kayo sa ospital o kung saan pinakamalapit na paggamutan, maagapan natin ang sitwasyon, ayun po ang mangyayari. Dahil si nanay, ayun ang mga pulis, pagsipasok na kayo! Kukunin kayo! Itakbo naman po ang mga maliliit. Yun po yun, ma'am, di ba? So, wag lang po natin hintayin na dumating yung ganong oras. Diba? Huwag naman po sana si Mr. o si Mrs. Wala pong mga ilangan ng tulong, nandun lang po yung mga anak. Diba? So, ganun lang po, ma'am. Mama, salamat po ulit. Salamat po ulit sa pagdalo niyo.